Hello mga kasantoholics! Nandito po tayo ngayon sa parokya ng Kamba, Arayan, Pampanga. So, ito pong katabi ko is ang imahe or the processional image of San Mateo na isa sa mga 6 na sakop ng parokya ng Kamba. Ang bayan ng Arayat ay may mga parokya na. Isa sa mga nakalabas na parokya niya sa Mother Parish is yung Kamba. So, isa sa mga sakop na barangay ng Kamba is yung San Mateo. So, nandito po tayo dahil binihisan po ni Ivor yung imahe. Anong tawag sa bihis na ganyan? Pang-apostolic po. Pang-apostol talaga na bihis. Kasi, syempre, as a vestment maker, we were going to ask the client kung ano po yung gusto nila para mag-complement. Okay, so magme-meet kayo kung ano yung gusto niya, tapos ano yung expertise mo in doing the design. So, kanina nag-uusap po kami, yung trend ngayon is this one. Anong tawag kasi dito? It's galon po. Okay. Galon ka o galon? Galon. Galon. Okay. Na gold siya. Parang ribbon na gold. So, ito na yung pinaka-design niya na nag-outshine dun sa mismong imahe. Tapos, you use sa trimmings, ano yung ginamit mo? Light trimmings lang po. Light trimmings lang. Parang hindi masyadong agaw pansin. And even kasi maliit yung image so kung gagamit ka ng malalaking trimmings, masasapawan yung mukha ng image. Okay. So kung napapansin niyo po yung processional image nila is parang 1 meter lang siya. Yes. Parang kulang siya sa 3 feet. So usually kasi yung mga imahe na matatanda, hindi nga sila umaabot ng 3 feet or sumusobra sila ng 3 feet. Hindi sila nasa sukat. So ganun yung usual na imahe na antigo. Pero according sa kanila, this one is came later na lang, no? Later came na lang. Pero yung antigo nila nasa altar, kasama yung mga 4 evangelists. Maliit lang po yung So this day, ngayon po ay September 12. Yes. September 12, ngayon po ang umpisa ng kanilang nobenaryo. Okay? Kasi ang fiesta niya is September 21. okay, sa September 21 po ang kapistahan ni San Mateo. At kung hindi kami nagkakamali, according dun sa aming conversation kanina, isa siya sa rare na lugar na naipangalan sa isang evangelista, kay San Mateo mismo. Saan ka nakakakuha ng inspiration? Once na bumihis ka ng santo, you have to make sure na kilala mo yung santo na binibihisan mo. Hindi just for para mabihisan mo siya. Kung hindi, syempre, creating a vestment is already a devotion for them. So even though creating a vestment is a business, nandun pa rin po yung devotion. So kung inspirasyon, galing po mismo sa devotion. Ayan, narinig po natin ulit. Isa po si Ivor de la Cruz from Sasmuan. Mag-message na lang po kayo down below kung gusto nyo po siyang makausap, kung gusto nyo pong pagawa ng damit. Ilang taon ka na gumagawa ng damit? Kung gumagawa po ng damit, matagal na. Matagal na pero rin. mag-release is few years pa lang. Few years pa lang. So, baguhan pa rin. Not bad for sa baguhan. It's a pleasure. Kung i-add niyo po yung account niya sa FB, makikita niyo po yung mga gawa niya. So ngayon, mamaya, i-motorcade na siya, pauwi. Tapos, according sa kanila, yung mga taga San Mateo, ang kanilang misa ng nobenaryo ay sa mismong chapel na nila, sa ganap na alas 6. Every day yun, 6 p.m. Sa kapistahan naman po daw, meron tayong umagang misa, which is 8 a.m. Tapos meron daw kayong panghapon na misa, which is 5 p.m.
Mga kasatoholics, nandito po tayo sa parokya ni San Isidro dito sa Camba, Arayat, Pampanga. At ito po ang isa sa kanilang barangay na sako, ang San Mateo, Arayat. So, ito po yung isa sa mga evangelists. Tama ba? Okay. At ang kanyang iconography ay yung anghel. Nasa likod ko po, nasa likod ko po, ito po pala, nasa harap ko na, si Ivor de la Cruz. Siya po ay tubong sa Smuan, Pampanga. Yes. Okay. Sa Smuan, Pampanga. So, siya po yung gumawa nitong damit. Dati ba sino yung gumagawa ng damit? Yung taga San Mateo lang. Okay. So, this is the first time na gawan siya ng asag yung tayo. Sino yung first time na hindi taga San Mateo? Sa Pari last year. And I think po siguro, yung San Mateo lang dito sa Arayat yung mag-translate na San Mateo sa Pampanga. Parang kakaiba nga, no? Siya yung parang San Mateo lang sa Pampanga. No? Kasi kami din sa Santa Ana, kami lang yung may San Juan Evangelista na patron. Usually San Juan Bautista, no? Sa mga baryo. Okay? Rare po yung mga four evangelists. Kung hindi po kayo familiar sa four evangelists, sila po yung nasa poste ng simbahan. Hindi po yung poste, yung nasa taas. Makikita niyo po sila. Usually naka-paint, no? Yung iba naman, yung sa kanila nagulat ako, maliliit sila, no? Meron sila, maliliit. Papakita ko po sa video. Yung mga kasama niya na evangelist, nandun sa altar nila sa San Mateo. Ilang weeks na nga tayo, no? 2 weeks na ba? 2 weeks na. Yung naitanong ko kanina sa'yo kasi, di ba, minsan, pag hindi marunong yung dadamit, nagmumukhang babae yung lalaking binibilisan. Kaya, usually tinatanong ko dun sa mga nagbibihis kung ano yung mahirap bihisan? Is it the boy or the girl? Nasa nagbibihis din. Kasi kung minsan akala nila ganun kadali yung nagpipina, no? Yes. Safety pin po yung gamit niya. Safety pin ba yung gamit mo? Ayan. Safety pin po yung gamit niya. Kuya, meron kang imahe mo? Tabletop po tayo sila. So, ikaw din nabibigis ng mga tabletop? Siyempre po, nakakahiya naman po siguro kung hindi sa iba yung binibigay. Paano ka natuto? Is it learned? May nagturo ba sa'yo o ginusto mo na matutunan? Pareho. Kasi pakialamero po ako dati pa. And then, yung mga pinapakialaman ko na mga nagbibihis na gano'n, dahil siguro nakita nila na yung wido ko, tinuruan na nila ako. Sa Smuan. Ilan sa kayo? Tatlo. Tatlo. So from San Juan, is it the town proper? Yes po. San Juan town proper going to San Fernando? No, going to Guagua. Ay, oo. Going to Guagua. And then Guagua to San Fernando. San Fernando going here. Ay, going dun sa main ng Arayat. Tapos may tricycle pa. Mga kasatoholics, ang tawag po dito sa kanyang metal accessories is payong? Payong din ba sa Tagalog? Areola payong. Okay. Areola payong. Imbis na areola siya na nasa likod, nandito siya sa taas. Nakatusok siya sa mismong ulo. Okay. Pero pwede rin sa babae, di ba? Unisex siya pala. Ayan. Isa sa mga metal accessories na maaari niyo itong ipagawa sa mga imahe.
Yun nga lang, you have to specify yung kanyang diameter. Kasi minsan, baka sumobra yung laki or sumobra yung liit. Depende sa imahe. For example, this one. Mukhang wala siyang 3 feet eh. Mukhang wala siyang 3 feet, parang 1 meter lang to. So, ito yung size na bagay sa kanya. Parang 4 inch lang yung kanyang diameter. Hindi ito magkapareho ng tela. Yes. Sa tinta yun. Yes, it's very So, ito naman pong anghel yung kanyang binibigisan. Ano yung isang hawak niya? Pwedeng pahiram. Saka yung Bible. Okay. So, ang mga evangelist po, mga kasosolik, sa yung mahawak ng ganito. Kill. Okay, sa wikang Ingles. Ito po yung panulat na nakikita nyo kung nanonood po kayo ng Rizal, yung kanyang mga movies. Okay, meron siyang kilt, panulat, na isinasawsaw sa tinta upang makasulat sila. Kasi ito pong mga apat na ito, evangelist po sila. O sila po yung sumulat ng ebanghelyo. Kaya tinatawag sila evangelist. So meron po silang kilt, panulat, at Bible. Very symbolic kasi sila po yung ilan sa mga laman ng Biblia, New Testament. Dun sa life story ni Jesus. Isa pa na iconography is yung anghel. Kasi alam ko may mga characters na kasama yung apat na evangelist. Tama ba? Yes. So yung character na kasama niya is yung angel. To differentiate them. Para malaman mo kung sino sa kanila. Kasi yung evangelist na apat, may hawak silang kilt. Sila yung sumulat sa book na meron sila sa Bible. St. Matthew po is tax collector. How about the angel? Kahit kung It's ano po? walang pwede kong nalagay sa hirap na kasi ng tao. Okay. Kaya kaysa kaya lang ibig yung para sa tanda. Okay. So, this represents the people daw because this one, St. Matthew is a tax collector. Okay? Being converted by Jesus Christ, during his time kasi, ang tax collector is considered a sinner. Is it right? Kasalanan. A sinner o makasalanang tao. Symbolically, para mai-represent yung tao, may anghel siya sa tabi. Sa San Juan, tama siya, yung narinig nyo. Ang kasama naman niyang symbol is a eagle. Okay. Dahil mataas yung pananaw niya. Sa mga evangelist po, si San Juan, siya yung may pinakamahabang panulat. Sa kanya yung dinidetalye niya yung buhay ni Kristo. Kasi The positive side of the life of Christ. okay. The positive side of the life of Christ. So, yung kay San Mateo, na binibigyan natin ngayon, yung pagkakasakit niya talaga, yung paano dinaanan ni Kristo. Mapapansin niyo po yung mga dumanikin. Natatanggal yung mga kamay nila para maipasok niyo po itong mga slaves na ito. Tsaka, maitwist niyo yung mga kamay nila. Ayon sa kung anong gusto niyong posisyon or paano niyo siya gustong makita yung kanyang result after the metan. So, kaya po natatanggal to para hindi na masira yung damit. Kasi kung hindi po itong tatanggalin, sisirain mo yung damit. Yun po yung mga dumanikin. Kaya hindi na nila inuukitan yung katawan ng damit. Kasi dadamitan mo siya. Yun lang ba yung ginagawa? Itong part na to. Arm part. The whole arm part. So from the shoulder, may mga joint yan. Dito din sa may siko, may mga joint yan. Up and down. Saka yung side. Para madamitan mo ng maayos yung imahe. Yun po yung mga demanikin. Okay, sa ating pagtatapos, may gusto kang i-shoutout?
Shout out, ayan. Shout out po sa lahat ng mga Santoholics dyan na loyal viewers at saka kitang-kita naman po sa feedback ng mga kasantoholics na gustong-gusto nila yung mga content. So, if you want some content na i-cover ni Sir Arky, Architect Leads from Santa Ana, just feel free to comment down below kung ano yung content na gusto nyong ipa-vlog sa kanya. And syempre, as a vestment maker, we have to be inspired with our devotion. Yun lamang po. Okay. So thank you po, Kuya Ivor. At maraming salamat sa mga nakasama natin ngayon na tiga San Mateo. At inalaw nila tayo na i-vlog ang kanilang imahe. Maraming salamat po sa inyo, aking mga subscribers and viewers. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pakipindot po yung subscribe button sa baba. Sa mga gusto nyo pa pong ipa-vlog, paki-comment down below na lang po at susubukan ko po sa abot ng aking makakaya na i-vlog ang gusto nyo pa pong ipa-vlog. Don't forget to hit that notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga bagong vlog. Please don't skip that ads. At sa darating po na September 21, sa mga deboto po ni San Mateo, isang maligayang pistahan po sa inyong lahat.